Ang tunay na sundalo ay may integridad at may disiplina sa puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, June 15, 2026, ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay militar, maraming laban ang inyong kinakaharap. May laban sa kaaway, may laban sa kahirapan, may laban sa pagod at pangungulila sa pamilya. Ngunit may isa pang laban na mas mahirap talunin. Ang laban sa sariling pagnanasa. Ang laban sa galit. Ang laban sa paghihiganti. Madalas, hindi ang kalaban sa labas ang sumisira sa tao, kundi ang kalaban sa loob ng kanyang puso. At iyan ang mga mensahe ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Sa unang pagbasa, mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 21 verses 1 to 16, gusto ni Haring Ahab ang ubasan ni Nabot. Nang hindi niya makuha ang gusto niya, nagtampo siya. At dahil sa kanyang pagnanasa, ginamit ni Jezebel ang kapangyarihan upang maalis siya at makuha ang ubasan. Ang problema ni Ahab ay hindi kakulangan ng ari-arian. Hari na siya. Marami na siyang pag-aari. Pero hindi siya nakontento. Mga kapatid, maraming problema sa mundo ang nagsimula sa kawalan ng integridad. Kapag inuuna ang pansariling interes kaysa katotohanan. Kapag ginagamit ang posisyon para sa sariling kapakinabangan. Kapag nakalimutan ang dangal, kapalit ng pansamantalang pakinabang. Bilang sundalo, tinuturuan tayo ng core values, honor, duty, and patriotism. Ngunit ang lahat ng ito ay mawalan ng saysay kung wala tayong integridad. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 38 to 42, sinabi ni Jesus, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Hindi ibig sabihin nito na maging mahina tayo. Hindi ibig sabihin na hayaan natin ang masama. Ang ibig sabihin ni Jesus, huwag mong hayaang kontrolin ng galit ang iyong puso. Madaling gumanti, madaling magalit, madaling patulan ang nanakit sa atin. Ngunit ang tunay na matapang ay hindi iyong marunong manakit. Ang tunay na matapang ay iyong marunong magtimpi, iyong marunong magpatawad, iyong marunong gumawa ng tama kahit galit siya. Sa militar, mahalaga ang firepower, pero mahalaga rin ang self-control. Ang sundalong walang disiplina sa sarili ay maaaring maging panganib sa kanyang unit. Ganoon din sa buhay espiritual. Ang taong hindi kayang kontrolin ang kanyang galit ay madaling masira ng emosyon. Sa unang pagbasa, natalo si Ahab sa kanyang pagnanasa. Sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus na talunin ang ating galit at paghihiganti. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa kalaban sa labas. Ito ay laban sa kasakiman, laban sa galit, laban sa pagmamataas, laban sa pansariling interes. At ito ang laban na kailangang mapagtagumpayan ng bawat sundalo ni Kristo. Mga kapatid, sa ating serbisyo, may mga pagkakataong hindi tayo napopromote agad. Hindi tayo napapaboran. Hindi tayo nauunawaan. May mga taong nakakasakit o nakakagawa ng hindi tama sa atin. Ano ang gagawin natin? Ang sabi ng mundo, gumanti ka. Patulan mo. Ipakita mong mas malakas ka. Ngunit ang sabi ni Jesus, panatilihin mo ang iyong dangal. Panatilihin mo ang iyong integridad. Huwag mong hayaang ang kasamaan ng iba ang magdikta ng iyong pagkatao. Ang sukatan ng isang sundalo ay hindi lamang ang kanyang ranggo, hindi lamang ang kanyang award o medalya, hindi lamang ang kanyang mga tagumpay sa misyon. Ang tunay na sukatan ng isang sundalo ay ang kanyang karakter. Dahil maaaring makuha ng tao ang kanyang gusto tulad ni Ahab. Ngunit nawala naman ang kanyang dangal. Mas mabuting mawalan ng pagkakataon kaysa mawalan ng integridad. Mas mabuting masaktan
kaysa maging dahilan ng pananakit. Mas mabuting magtiis kaysa gumawa ng mali. Hindi itatanong ng Diyos kung ilang laban ang ating napapanalunan. Itatanong niya kung nananatili ba tayong tapat, kung namuhay ba tayo ng may dangal, kung ginawa ba natin ang tama kahit mahirap. Tandaan, ang kasakiman ay sumisira ng dangal. Ang galit ay sumisira ng puso. Ang integridad ay nagbibigay ng tunay na karangalan. At ang tunay na sundalo ni Kristo ay hindi lamang matapang sa labanan. Siya ay matapang ding gumawa ng tama. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng pusong may integridad at disiplina. Tulungan mo kaming talunin ang galit, kasakiman at paghihiganti. Naway maging tapat kami sa aming tungkulin, sa aming pamilya, sa aming bayan, at higit sa lahat, sa iyo. Gawin mo kaming hindi lamang mabuting sundalo. Gawin mo kaming hindi lamang mabuting sundalo ng aming bansa, kundi mabuting sundalo rin ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.